Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito na naman po tayo sa isang panibagong video natin kung saan ang itatopic po natin ay bakit bulaan si Ed Lapis Part 4. So, tayo po ay nagbibigay pa rin ng counter-argument sa preaching ni Ed Lapis na of legal age na siya. Kung saan ang main focus ni Ed Lapis ay siraan si Yahweh. Dito naglagay na naman ng panibagong controversy si Ed Lapis, kontrobersiya. Ano yun? Nilagyan ng kulay. Parang showbiz lang, chismis kumbaga. Sa Biblia, sino ba ang mahilig maglagay ng kontrobersiya or controversy sa Diyos para pag-isipan natin ang Diyos ng masama? Punta tayo ng Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 2, maliwanag po, in-explain ko po sa mga dating video natin sa 1 ba yun? Sa 1 or 2 na si Yahweh ang gumawa kay Adan. Okay? At sa verse 21, si Yahweh Elohim ang nagpatulog kay Adan. Okay? At sa verse 22, si Yahweh Elohim na naman ang gumawa kay Eva. So, maliwanag po yan. Okay? So, siya ang nag-create kay Eva at kay Adan sa Genesis chapter 22. At sa Genesis chapter 3, okay? Dumating po yung ahas at naglagay ng kontrobersiya kay Eva. Okay, ano sinabi niya yon? Bawal niyo daw kainin lahat, sabi ni Satan. Okay? Ngayon, kung papansin niyo, parang walang laman yon. Kasi, di ba, parang total lie. Pero papansin niyo, may gustong itanim si Satan kay Eve. Ano yon? Madamot si God. Okay? Meron siyang bagay na hindi gustong ibigay sa inyo. At parang ganun yung ginagawa ni Ed Lapis dito. Okay? Di ba? Naglalagay siya ng kontrobersiya para magalit tayo kay Yahweh. Para pag-isipan natin ng masama si Yahweh. Kaya itong si Ed Lapis, di ba? Demonyo yung boses niya dito. Ahas na ahas yung boses niya dito. Lagay ng kontrobersiya, lagay ng doubt, lagay ng chismis. Okay? At punta tayo dito sa chismis number 1. Bakit pinatatahimik ni Lord Jesus ang mga evil spirits? Ayon kay Ed Lapis, kasi pag nireveal nila ang tunay or true identity ni Jesus at ng kanyang ama, ay maghahalo ang balat sa tinalupan. Okay, ano ba talaga maghahalo? Tingnan natin dito. Ito yung unang argument ko. Acts chapter 16, kung saan si Paul, story to ni Paul kung saan may babae na tinutulungan siya na i-promote. Okay? Pinopromote ng babae si Pablo. At kung titingnan natin sa Acts chapter 16, ito yung oras na dapat lalong ihayag sino ba talaga si Jesus at sino ba talaga yung Ama. Okay po? Pero pinigilan pa rin ni Pablo yung babae na sinasaniban ng espiritu ng panghuhula. Bakit? Okay, wala kayo napapansin. Bakit? Samantalang maganda na nga yung sinasabi ng babae. Pinopromote na nga sila ng babae. 'Di ba? Pero ba't nagkaroon ng grievance sa spirit itong si Paul? Alam niyo po kung bakit? Ito. Alam niyo Santeria, yung witchcraft sa Mexico. Alam mo sa Mexico 'to eh. 'Di ba? Hinalo nila yung witchcraft nila sa Catholicism. Okay? Yung sa Pilipinas naman, yung albularyo, 'di ba? Naghalo sila ng yung witchcraft nila hinalo nila sa Catholicism. Okay? Ngayon, Catholic naman 'yan, bro eh. Ito, may Christian witches na rin ngayon. Hinahalo nila yung Wicca, 'di ba? Sa Christianity. Makikita kayo niyan, maraming ganyan sa YouTube. 'Di ba? Ayun yung iniiwasan ni Paul tsaka ni Lord Jesus, mga kapatid. Pinapatahimik po ni Lord Jesus at ni Paul, hindi dahil marireveal ang totoong identity ni Lord Jesus at ng Ama, mali, kundi magkakaroon ng doctrinal and spiritual corruption. Kuha po ba natin? O sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Hindi pwede na pagsamahin si Lord tsaka yung mga demons. Hindi pwedeng gumamit ka ng power ng mga demons to proclaim the gospel. Hindi po pwede yun. Kuha po ba natin? Hindi yun nakakapagpalugod sa Diyos. Sa Isaiah 8:19, when someone tells you to consult mediums and spiritists who whisper and mutter,
Should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Kung papansinin nyo, di ba, uso ngayon yan yung mga albularyo, yung mga manggagamot, yung mga manghuhula, yung mga espiritista. Pag bandang huli, magtiwala kayo sa Panginoong Diyos. Di ba? Sa ganun, di ba? Now, uy, may Diyos siya na binanggit, kay God to. Ganun ka naman, maniniwala ka naman. No, ano sabi dito sa Leviticus 19:31? Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am the Lord your God. May defilement po na nangyayari, mga kapatid, kapag hinayaan natin to. At ayun yung iniwasan ni Lord Jesus. At sa argument number 2 ko, bakit ayaw ipasabi ni Lord kung sino siya. Simple lang po. Sa Luke chapter 5 verse 14 to 16, malinaw na malinaw dito. And he charged him to tell no man, but go and show thyself to the priest and offer for thy cleansing according as Moses commanded, for a testimony unto them. Problema lang, hindi yung sinunod ng pinagaling niya. But so much the more went there a fame abroad of him, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Kung papansin niyo dito, sinabihan niya yung tao, huwag sabihin. Manahimik siya. Okay, bakit siya ganito? Bakit ba si Lord Jesus ayaw na sabihin kung sino siya? Karakter niya yun. Karakter po ni Lord Jesus yun talaga. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Philippians 2:4-7. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Karakter niya yun. Ayaw niya talagang tinataas yung sarili niya. Even though nasa mataas na siya, gusto niya pa rin bumaba. Oo po. Ito naman argument number 3 ko. Jesus supports the Old Testament. Okay? Kung papansinin nyo, balik po tayo dito sa Luke chapter 5 verse 14 to 16. Pero 14 na lang basahin natin. And he charged him to tell no man, but go and show thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them. So, kung papansin nyo dito, inutusan ni Lord yung bulag na sundin yung batas ni Moses. Di ba po? So, ibig sabihin, ito pala. Ayon kay Ed Lapis, kayo galing Old Testament. Kay Yahweh, di ba? Ano daw si Yahweh? Masama. Bakit pinopromote ni Lord Jesus yung Old Testament? Di ba? At kung ganun yung nangyayari, si Moses nadaya. Yung kasulatan ay mali. So, false prophet tong si Moses. Kung masama yung Old Testament, kung si Yahweh ay masama. Hindi siya yung ama ni Jesus. At kung sorry po, nadidigay ako. At kung totoong mali ito, dapat kinundi na ito ni Jesus. Na indirectly na minamasahin ni Ed Lapis sa isip ng mga tao na mali si Yahweh. Wa po ba? Pero bakit pinopromote pa ni Lord Jesus yun? Di ba? Kasi po ang Old Testament ay tama. Pag binasa po natin yung John chapter 5 verse 39, sinabi doon ni Lord, the Old Testament, yung mga kasulatan, ay sinulat para magbigay ng patotoo sa Kanya. Sinulat lahat ng Old Testament para kay Jesus. Amen po. Kaya sobrang nito ni Ed Lapis eh. Diba? So, Jesus number 1, ito po, debunk na po yan. Okay? Now, punta tayo dito sa Luke 8:28. As soon as he saw Jesus, he shrieked and fell down in front of him. Then he screamed, "Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God? Is the God and Father of Jesus the same as the God and Father of the Jews who oppose him?" So, naglagay na naman siya dito ng kontrobersiya. Okay? Chismis number 2 tayo. Is the God and Father of Jesus the same with the God and Father of the Jews who oppose him? Kasi kung pareho sila ng pinagmulan ng magulang, ng pinaniniwalaan, edi dapat magkakampi sila. Pero bakit walang ginawa ang religious establishment sa Israel kundi kontra ni Jesus? Sila pa nga ang nagpapatay sa kanya. Quote unquote. Duty daw ng mga Christians alamin ng mga issue na to and know what is at stake. So yung mga nagdedepensa kay Ed Lapis, sinasabi nila, bro, wala yun sa pangalan, wala yun sa ginito, wala yun sa ama. Basta sama-sama tayo kay Lord Jesus, okay na yun. Hindi po. Ayon kay Ed Lapis sa pinagtatanggol nyo, okay, kailangan, duty daw to ng bawat Kristiyano. Okay, ang problema lang, wrong duty siya.
wrong duty si Ed Lapis dito. At kung gusto nyo po na, na lumalim pa yung ating pagkakaunawa dito, po natin, panoorin po natin yung 3 series po natin. Okay, na-discuss ko rin po yung ibang part dito. Okay? Ngayon, sa chismis number 2, ano ba talaga ang pinag-awayan at ano ba talaga ang dahilan? Ano ba talaga ang pinag-awayan at ano ba talaga ang dahilan? That is why they need to silence Jesus. Okay? So, pinupunto dito ni Ed Lapis dahil sa ama issue. Okay? Mali po yun, mga kapatid. Bakit siya mali? Okay? Sabi yun ni Ed Lapis sa 8:42, "If God were your father, you would love me," sabi ni Lord, "because I have come to you from God." Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. So, dito gumamit si Ed Lapis ng false dichotomy fallacy or false dilemma fallacy. Paanong false? So, dito, ano ba yung false dilemma fallacy? Binibigyan ka lang niya ng dalawang option. Okay? Yung isang option, example dito namang problema yung tao. Okay? Siguro nahihirapan siya sa course niya. Dalawa yung pipiliin niya. Dalawa lang yung binibigay sa kanyang option. Ituloy niya na lang yung psychology or mag-drop out siya sa university. Okay? Bakit false dilemma to? Kasi may third option. Ano yung third option? Pwede naman siyang hindi umalis sa university, mag-shift siya ng course. Himin po? Ayun yung mali ni Ed Lapis dito. Dito, bakit kinokontra ng mga Pharisee si Jesus? Ang unang option lang dito, ang option lang na binigay dito ni Ed Lapis ay A, kung si Yahweh ang Diyos at Ama ng mga Hudyo at siya rin ang Diyos at Ama na rin ni Jesus, magkakasundo sila. Kung si Yahweh sa B, or sa option number 2, kung si Yahweh ang Diyos at Ama ng mga Hudyo at iba ang Diyos at Ama rin ni Jesus, mag-aaway sila. So, sa A, binigay lang sa atin, dalawa lang binigay sa atin ni Ed Lapis. Kung pareho sila, magkakasundo sila. Kung pareho sila ng Ama, magkakasundo sila. Kung magkaiba sila ng Ama, mag-aaway sila. Ang problema, hindi niya to binigay. Okay, letter C. Baka pareho sila ng kinikilala. Ang problema, yung mga Pariseo hindi sumusunod sa totoong Diyos. Sinasabi lang nila na sumusunod sila, pero hindi sila sumusunod. Diba? So, pag-aralan natin to, ang pinili ni Ed Lapis, yung magkaiba ang kanilang ama, kaya nag-aaway sila. Tayo naman, si lowest servant, okay, sa letter C, pareho sila ng kinikilalang Diyos. Kaya lang hindi sila magkasundo kasi hindi sumusunod yung mga Pariseo sa kasulatan. Amen? O sa Diyos. Sinasabi lang nila sumusunod sila, pero hindi sila sumusunod. Ngayon, so ayon kay Ed Lapis, dahil inaaway ng mga Pariseo si Jesus at sumusunod sila sa batas ni Yahweh, then hindi si Yahweh ang ama ni Jesus. Okay? Now, eto lang ano ba talaga ang pinagawa at ano ba talaga ang dahilan? That is why they need to silence Jesus. So, kung papansinin nyo dito, mga kapatid, ito, sasagutin natin to dito. Ano ba talaga ang pinag-awayan? Una sa lahat. Sino ba talaga ang culprit nito? Sino ba talaga ang nag-umpisa ng gulo? At kung papansinin ninyo, ito so ito yung magandang tanong Sino ba ang unang bumatikos? Si Jesus ba o mga Pariseo? At ito sa mga nakikinig, madalas yung marinig sa mga pastor nyo, ang unang bumatikos mga Pariseo. Tama, mali? Diba? Ay nang tinuro sa mga Kristiyano sa mahabang panahon. Na si Lord nagtuturo lang, si Lord nananahimik. Okay? Tapos yung mga Pariseo ang talagang mahilig mag-correct. Sila ang laging nangunguna sa correction. At sabi nga nila kapag daw nag-criticize ka, Pharisee ka na daw. Kasi daw sa story, ang mga Pharisee ang mahilig manuligsa kay Jesus. Okay? So, halimbawa ako, Pharisee na ako kasi nanuligsa ako. Itinama ako si Ed Lapis. Okay? So, sa story na to, sa narrative nila, ako ang Pariseo, si Ed Lapis ay parang si Lord. Kasi sa narrative nila, pinapalabas nila na si Jesus nananahimik lang, nagtuturo lang, nagpapagaling lang, pero hindi nagko-correct, mabait si Lord. Tapos biglang pumasok sa eksena ang mga Pariseo, parang ganun yung gusto nilang palabasin. Okay? Pero ang tanong, eto ba talaga ang istorya? Mga kapatid. Ito sa mga nakikinig. Sana in God's grace maunawaan natin to. Ganito tayo niloko ng maraming pastor.
Okay? Bakit? Para gamitin yun whenever, alam mo yung, a lot of pastors use this para para maitago yung kanilang mga baho. Okay po, hindi ko sinasabing lahat Pero ito ang tinuturo nila. Para matakot ka mangorek, matakot ka na magmukhang pariseyo. At dito sa segment na to, makikita natin ano ba talaga ang buong istorya. Okay? So alamin natin sino ba ang unang nanuligsa. Si Jesus ba o ang mga pariseyo? Magkaroon tayo ng comparative analysis. I-compare natin yung four gospels. Umpisa natin sa unang steps ni Lord sa ministry niya. So, meron tayong four gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. At kung papansinin nyo, pare-pareho sila. First step ng ministry ni Lord, okay, or before siya maging ministry, nagkaroon ng temptation. Okay, sa Matthew chapter 4, 1 to 11, temptation. Mark chapter 1, verse 9 to 12, temptation. Luke chapter 4, verse 1 to 14, temptation. Sa John, wala pong account ng temptation. Okay? Sumunod po after the temptation sa Matthew, 4:18 to 22, calling of the disciples. Yung first set of the disciples, yung apat na magkakapatid. Sa Mark, okay, after the temptation, ganun din, calling of the first disciples. Sa Luke, after the temptation, 4:18 to 22, calling of the first disciples. Okay? Ngayon, kung papansin niyo, wala rin itong account sa John. Pero, sa chapter 2, verse 1 to 12, Jesus has disciples sa wedding in Cana. May mga disciples na siya doon. So, ibig sabihin, yung chapter 4 ng Matthew, 1 ng Mark, at 4 ng Luke, ay nauna sa John chapter 2, verse 1 to 12. Okay, kasi dito may disciples na si Lord Sa John chapter 2, verse 1 to 12. At sinabi, di ba, ang first miracle na ginawa niya ay yung wedding sa Cana, kung saan yung tubig ay ginawa niyang alak. Okay, right after that, asan sila pumunta? John chapter 2, verse 13 to 25, anong ginawa ni Lord? Jesus cleansed the temple. Ikinorek ng Panginoon ang mali ng mga Jewish leaders sa Jerusalem. Sa Jerusalem pa mismo, sa sentro ng Jerusalem. So, yung pinahiya ni Lord dyan, yung pinaka-leader ng mga leader sa mga Pharisees, sa mga Jewish leaders. Okay? At kung papansinin nyo dito, sa chapter 4, verse 23 to 25, gumawa ng miracle si Lord Jesus. Okay? Sa chapter 1 ng Mark, 21 to 28, okay? Doon nag-umpisang gumawa ng miracle si Jesus. Sa chapter 5, verse 31 to 44, doon nag-start gumawa ng miracle si Jesus. Kaya kung papansinin nyo, yung Matthew, Mark, and Luke, minadali nila yan. Okay? Yung in-between doon, nasa John. Okay po? So kung papansin nyo, wala pang nagko-correct na mga Pharisee. Si Lord Jesus ang nauna. Okay po? Ngayon, sa Matthew chapter 9, Pharisees first attack against Jesus. Matthew chapter 9, verse 11 to 38. Sa Mark naman is chapter 2, 16 to 28. Sa chapter 2 na, yung first attack. So, sa Luke naman, chapter 5, verse 17 to 25. Okay? Okay? Then, sa chapter 5 nandyan, okay, Jewish leaders first attack against Jesus. So, kung papansinin nyo dito, bakit nila inatake si Lord? Kasi nauna si Lord na atakihin sila. Bakit? Yun po ang ministry ni Lord. Ang ministry, kaya yung mga nagsasabi, bro, wag ganyan, ang ministry natin, maggawa ng disciples, ganyan. Alam nyo kapatid, yun nga, gumawa ng disciples. Diba, mag-follow ng discipline kay Lord. Ng discipline ni Lord. At kung nabubuhay ka sa mundo na to, alam mo, maraming tao, hindi sumusunod sa discipline ni Lord. At para malaman nila ang tama, sabihin mo yung mali. Diba? Ano sinabi ni Lord sa John chapter 7, verse 7? Hindi kayo kakamuyan ng mundo. Pero ako kakamuyan ako ng mundo. Bakit? Kasi sinasabi ko na ang gawa nila ay masama. O ba't nagalit yung mga Pariseo kay Lord Jesus? Kasi sinabi niya, masama yung gawa nila Di ba po? O ito, di ba? So kung papansinin nyo, ang tagal nyo nang naging Kristiyano. Ang alam nyo buong buhay nyo, ang unang nangorek, yung mga Pariseo. Yung pala pinaglolokohan ng mga pastor nyo.
They are preaching you the wrong Jesus Christ. Amen? Ang totoong naunang mag-correct si Lord Jesus, ministry niya yan. Sabihin sa mundo na mali ang kanyang gawa. Amen po. Kaya nga yung ano ko dyan di ba nga, yung sinabi ko sa inyo nakaraan, alam mo bro, namatay si Lord para sa'yo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Okay. Mahal niya ako. Kaya siya namatay para sa akin. Ba't niya kailangan gawin yun? Pwede niya naman ako mahalin nang hindi siya namamatay. Hindi, basta bro, mahal ka niya. Ba't di mo na lang sabihin kasi nagkasala ang tao, may mali siyang ginawa sa buhay niya. Mali yung direksyon ng buhay niya at kailangan niyang bayaran yun. Pero si Jesus ang nagbayad ng kasalanan. Gets po? For us to tell the truth, we must reveal what is wrong. That's how it works, mga kapatid. At ito pasintabi sa mga pastor. Hindi porket kinorek kayo, para sa iyo na kagad, mga kapatid. Di ba? At matagal nila tong ginamit sa inyo, mga nakikinig. Para bawal nyo silang itama. Ngayon, sino ang nauna? Sino ba ang unang namuna? Sino ba unang nangorek? Si Lord Jesus po. Malinaw po yan. Okay? At yung ginagawa nilang pangungorek kay Lord Jesus ay produkto na lamang ng kanilang galit dahil itinuwid sila ni Jesus sa templo. 'Di ba? Mukha silang doon. Mukha silang walang alam doon. Mukha silang ginawa silang mukhang ni Lord doon Mukhang grade 1. Ginawa silang mga mukhang sutil kasi ni Lord doon nung tinama sila. Syempre, ma-pride sila. 'Di ba? Fried chicken. Kapag ikaw humble ka, 'di ba ang humble tinataas ng Diyos, yung mababa tinataas niya. Pag humble ka, magiging eagle ka. 'Di ba? Pero kapag ma-pride ka, magiging fried chicken ka. Ganun lang 'yun. 'Di ba? So gusto mo maging eagle, nagiging fried chicken ka. Uwan niyo po. So kapag napuna ka o ang idol mo, eto huwag mo sabihin sa akin sino ang namuna. Walang ganun sa Biblia. Okay? Tapos sasabihin mo, pareseyo ka agad. Alam mo ito, advice. Okay? Instead na isipin mo, sino una na muna? Pareseyo na muna. Instead na ganun isipin mo. Isipin mo na lang, tama ba yung sinabi niya? Di ba? Huwag ka na magturo. Ikaw din naman gumagawa ka rin ng ikaw, perfecto ka ba? Yung mga ganun. Di ba? Ayun yung putak ng mga fried chicken. Di ba? Ayun yung mga putak ng mga ayaw magpa-correct. Instead na mag-red herring ka, di ba? Mag-gaslight ka. Di ba? Ibahin mo yung, instead na, yung mali mo yung topic, gusto mong ibaling sa akin yung topic o sa mga nagko-correct sa'yo. Isipin mo na lang, tama ba siya? Kung tama siya, din magbabago ako. Di ba? Kung mali ka, kung mali ako, kung mali yung mga tao, di ba? Then, mag-discussion tayo. Pero huwag yung aalisin na, pag kayong mag-jump kagad sa pariseyo kagad. Di ba? Alam nyo kung bakit? Huwag kayong pa-victim. Okay, kasi hindi kayo victim. Yung ginagawa ninyo, doctrinally wrong. Okay? Napariseyo kagad kapag na-correct. Di ba? O sabihin nyo kagad, ikaw, gumagawa ng kasalanan. Alam mo ito sige, sabihin natin may mali ka. Kinorek kita. Ayaw mo magpa-correct, sinabi mo, ikaw din naman may kasalanan. O namatay tayo pareho. Paano kung tama ako? May di sa langit ako, ikaw. Gets nyo? O kung mali ako, hindi pareho tayo sa impyerno. Paano kapag, nung kinorek kita, nagbago ka na lang. Anong mangyayari doon? Sabihin natin, mali ako. Mali yung buhay ko. Tama yung sinabi ko, pero hindi pala ako totoong sumusunod sa Diyos. Di mapapama ako, pero maliligtas ka. Kung tama ako, pareho tayong tama. Tama ka kasi itinama mo yung sarili mo after kang i-correct. At ako naman, pareho tayo sa langit. Nagets mo? Kung binago mo dun, win-win ka. Is either gumagawa ako ng mali o hindi. Win-win ka. Nakuha nyo, ang gagaling kasi natin mag-quote ng Bible Pero kapag nandun na, hindi naman natin sinusunod Humble ako, magpaka-humble ako. Alam mo, pag kinokorek ka ng Ama, kung ginagamit ako ng Diyos ngayon para i-correct kayo lahat, tapos mag-isahe pa na, hindi ka naman nag-aaral ng Bible school, para rin kayo mga pariseyo, di ba?
Hinuhusgahan niyo yung tao kung nag-aral o hindi. Okay, ako ayoko na lang ilagay yung ano ko dito, yung hindi sige na kayo na magaling. Hindi na ako maglalapag ng ano. So sabi dito, eto kaso sa narrative ni Ed Lapis, pinuna nila si Lord dahil sa ama issue. Magkaiba daw kasi ng ama, mali. Wrong yun. Sinita nila si Lord Jesus kasi inuna silang sinita ni Lord Jesus. Or sinitan nila si Lord Jesus kasi una silang sinita ni Lord Jesus. Ayaw nila nun. Ayaw nila nasisita sila. Publicly yun, di ba? Tinaob ni Lord lahat ng mga ano sa templo eh. Hindi napahiya sila. Gets nyo? Ayaw nila napapahiya kasi fried chicken sila eh. O ito, bakit siya na muna? O ayon kay Ed Lapis po, kasi magkaiba yung tatay, mali po. Okay? Kasi hindi sila sumusunod kay Jesus. Tinama sila ni Jesus. Dahil hindi sila sumusunod sa Ama. Sa tinatawag nilang Diyos. Amen? Kaya ako advice ko sa inyo, huwag kayong may tagabasa kayo ng Biblia. Example yan, di ba? Ngayon siguro karamihan sa inyo, ngayon lang nalaman si Jesus pala una na muna. Di ba? Bakit hindi nyo alam? Kung ano lang sabihin sa inyo ng pastor, pinapaniwalaan nyo lang kagad eh. Yung mga pastor dapat may takot kayo mag-preach. Dapat siguraduhin nyo lahat ng sinasabi nyo totoo. Kasi kaluluwa ng tao ay nakasalalay dyan. Ginagawa nyo, nagiging Lord kayo nung ship eh. Nung kawan eh. Winarningan na nga tayo ni Peter, wag tayong ganun eh. Magkaroon tayo ng fair na dapat lahat ng tinuturo natin. Ako I do not care gaano man katagal yung doctrine na yan. Kasi may times yung mga doctrine na tumagal na, kasi lang dahil tinatanggap ng mga pastor, so tatanggapin mo na rin. Diba? Hindi humility yun, stupidity po yun. Mga kapatid. Ask for the Holy Spirit. He will guide you in all truth. He will guide you in all truth. Ngayon, usapang templo tayo. Ito, bakit mahalaga dito yung usapang templo? Dito sinita sila ni Jesus kasi po, hindi sila sumusunod kay Yahweh. Maliwanag po yan. Sabi dito, it is written, He said to them, My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Matthew chapter 21 verse 13. Okay? Ayun yung saway ni Lord Jesus sa kanila. As John chapter 16, ito sinabi ni Lord ito mabigat to. And said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Ano daw yung temple? His Father's house. At makikita po natin yan dito sa Luke chapter 2 verse 49. Nung si Lord po ay nanatili sa templo, 'di ba? Ano sabi niya doon? And he said unto them, How is it that you sought me? Wish you not that I must be about my Father's business? So, yung templo sa Jerusalem, templo ng tatay niya yun. Okay? O sino ba yung tatay na yun? Elyon ba pangalan ng nagpagawa ng templo? Okay? Yung temple ba sa Jerusalem, ang tawag doon is, Havaot Laelion? Ayun ba yung yun? Havaot Laelion ba yan? The House of Elion ba ang tawag dyan? O, tingnan natin. Punta po tayo dito sa sa 1 Kings chapter 6. Okay? So again bago tayo mag-start dito. Okay, sabi dito ni Lord Jesus sa John chapter 2, that is His Father's house. Sa Luke naman, pinakita doon ni Lord Jesus na nandun yung business ng Ama, nandun. Okay? Malinaw po yan. So, sino ba yung Ama ni Jesus? Yung may-ari ng templo, yung may-ari ng bahay. Basahin po natin yung 1 Kings chapter 6 verse 1. Sa verse 1, sabi dito, And it came to pass in the 480th year after the children of Israel came out of the land of Egypt, in the 4th year of Solomon's reign over Israel, in the month Ziv, which is the 2nd month, that he began to build the house of the Lord. Okay?
So, sabi dito, sa English sabi dito, House of the Lord, capital L-O-R-D. So, House of Yehovah or House of Yahweh. Basahin natin yung Hebrew, okay? Para wala tayong problema. Okay, sabi diyan, Way Bishmonim, Sanawer Bameot, Sanalaset Bene Israel, Meretz, Mishraim, Bashana, Heravit, Vehodesh, Zeu, Huahodesh, Heseni, Limlok Shalomo, Al Israel, Wayiven, Havait, Leyehwa. Ayun, ang linaw Havait, Leyehwa. The house of Yehovah or the house of Yahweh. Isa pa, Havait, Leyehwa. Okay? Or Havait, Leyahweh. Ayun po yun, mga kapatid. Okay, so bahay nino yan. Bahay po yan ni Yahweh. Sabihin natin, kaya nasira nga yun, hindi na yun yung bahay ni Yahweh. Sino ba yung sumunod? Sinira nga ng mga Babylonians siya nung panahon ni Jeremiah, di ba? Sino ngayon ang gumawa uli niyan? Ang gumawa uli niyan, ito, punta tayo ng Ezra, di ba? Sino? Si Zerubbabel. Punta tayo dito sa verse 2. Okay? Okay. Punta tayo ng Ezra chapter 1. Okay? Sa Ezra chapter 1, kung papansinin niyo po dito, sino ba ang nagpagawa uli ng bahay ni Yahweh? Okay? Sino po? Si King Cyrus po. Okay? Basahin na lang natin yung English. Sige. Pakita ko na lang dito. Tapos, i-ano ko na lang, i-highlight ko na lang yung Hebrew word na na house of the Lord. So, kung mapansin niyo dito, sabi sa Ezra chapter 1, verse 1, Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put also in writing, saying, Thus saith Cyrus king of Persia, the Lord God, in the Lord God dito Yahweh Elohim of heaven had given me all the kingdom of the earth, and he had charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. So, sino daw yung nag-move kay Cyrus? Okay? Para gumawa ng bahay or templo sa Jerusalem? Si Yahweh Elohim, the Lord God. Pag ginamit po natin yung NOG, so verse 2 po, ayan, sabi ito, This is what King Cyrus of Persia says, Yahweh Elohim of heaven has given me all the kingdom of the world. Then he ordered me to build the temple for him in Jerusalem. Okay? Ang linaw po niyan. Kaya sabi ko sa inyo, cherry picker yan si Ed Lapis tsaka si Rolando Garcia. Mga cherry picker yan. Basahin natin yung 3. Who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. Pag pumunta tayo ng name of God, tignan nyo to punta tayo ng verse 3. Punta tayo ng verse 3. May Elohim be with all of you who are his people. You may go to Jerusalem, which is in Judah, and build a temple, a house, for Yahweh Elohim of Israel. He is the Elohim who is in Jerusalem. Okay? So, ang linaw dyan, si Yahweh Elohim. Diba? Bahayan ni Yahweh. Inulit pa nga sa 5, tsaka sa 7. Yahweh's Temple. Dito, NOG, diba? House of Yahweh. House of Yahweh yan. Ano sabihin ni Ed Lapis na hindi ama ni Jesus si Yahweh. Kaya yung sinabi niya na alam nyo, basahin nyo yung names of God kasi mag-iiba ang tingin nyo sa mga bagay-bagay kasi yun yung original ganyan. Alam nyo, cherry picker si Ed Lapis. Alam mo kaya kung sinabing parrot siya Kasi kung babasahin mo yung buong NOG, hindi po sinisiraan ng NOG si Yahweh. Actually, pinopromote nga
At sa NOG rin sinabi, di ba, from our past topics, si Yahweh si Elyon. Siya yung El Elyon, si Yahweh. Amen. Kaya si Ed Lapis, parot lang ng parot yan. Hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Di ba? Pero sige, basahin ko na nga. Baka sabihin nyo, iba na naman yung sa Hebrew eh. O, punta tayo ng Ezra chapter 1 verse 2. O, Hoamar Koresh, Melech Parash, Kol, Mamlichot Aaretz, Nathan, Li, Yehovah, Elohe, Mashamaim, Wehu Pakad, Alay Libnoth, Lobayith, Vi Yerushalayim, Asher, Vihuda. O ayan o, ang linaw-linaw po niyan. Okay? Kaninong bahay daw? Okay? Sinabi niya dan kay Yehovah Elohe. Okay? O possessive kasi of heaven yan eh. Diba? Yehovah Elohe Hashamaim. O yun yung sinabi dyan. Yahweh God of heaven. Amen. Kaya lahat yan ng mga nakita natin dito sa Ezra chapter 1, puro house of the Lord yan. Diba? O sa verse 5, tinan niyo yung verse 5. O yan, kitang-kita po natin. O diba? Vet Yehovah or Vet Yahweh. Ayan po, diba? Vet Yehovah Yahweh Asher Vi Yerushalayim. Vet Yehovah Asher Vi Yerushalayim. Ayun o. Linaw-linaw. The house of Yahweh which is in Jerusalem. Diba? So, ito si Ed Lapis, hindi niya alam yung sinasabi niya. Yung bahay dyan, bahay ni Yahweh. Okay po, bahay po ni Yahweh yan. At kung tinuturing ni Lord Jesus, na bahay yan ng ama niya, eh di si Yahweh yung ama ni Jesus. Diba? Wala siyang ground talaga. Wala pong ground, mga kapatid. Kaya po yung Old Testament, di ba, yung si Yahweh, yung Old Testament, hindi po yan masama. Okay? Masama lang po ang interpretasyon ni Ed Lapis kasi masama po yung puso niya. Ganun lang po yun. Kung mabuti ang puso mo, mabuti yung lalabas sa bibig mo. Kung totoo ang puso mo, totoo ang lalabas sa bibig mo. Pero pag puro kasinungalingan yung nasa puso mo, kasinungalingan din yung lalabas sa bibig mo. O Matthew chapter 5 verse 17, sabi dito, think not that I am come to destroy the law. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So ginawa niya yan para gawin. Amen. So sa John chapter 8, sabi niya, Jesus went unto the Mount of Olives. And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when he had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law command us that such should be stoned. But what sayest thou? This they say, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stepped down and wrote on the ground. And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone in the one standing in the midst. When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Had no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. So kung papansin niyo dito, hindi ba binasag ni Lord yung law? Kasi dapat pinatay nila eh. Actually guys, walang sinabi si Lord yun na mali yung commandment ni Moses. Mali yung law. Hindi, tama yan actually. Tama po yan. Ha? Tama na batuhin yung babae. Ba't hindi pinabato ni Lord? Tama yan. Di ba nasa Romans yan? The wages of sin is death. Dapat talagang mamatay yung babae. Ba't hindi pinabato ni Lord? Kasi yung mismo mga babato, ang gusto ko, yung sa Old Testament kasi, gustong ipakita ng Old Testament yung standard. Ang kasalanan talaga, ang kabayan talaga ng kasalanan, kamatayan. Okay? Kaya lang may ni-reveal din kasi si Lord sa Old Testament na kailangan maawa rin tayo. Tignan din natin yung ating mga sarili.
Amen? Kaya kasi, din mo to, alam mo yung sinabi niya na, yung mercy, I desire mercy not sacrifice. Original niya nasa Hosea 6:6 eh. I know, for I desired mercy not sacrifice. For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Alam mo yung problema dito ng mga Israelita, cherry picking. Cherry pick nila yung killing. Pero hindi nila hinanap yung mercy. Hindi nila pinaniwalaan yung mercy. Gets nyo? Kasi nga sabi ni Lord, i-fulfill ko lahat. Gets nyo? Hindi mali na batuhin yung babae. Kaya nga hindi niya sinabi, mali na batuhin nyo. Tama yun. Pero maawa kayo. Sa ganung paraan, finulfill ni Lord yung nasa Deuteronomy at finulfill din ni Lord yung nasa Hosea chapter 6 verse 6. Amen po. Finulfill niya pareho yun. Amen. Tsaka isipin nyo, cherry picker din sila. Sabi niyan sa Deuteronomy 22:22, 'di ba? Sino yung dapat mamatay? Yung lalaki tsaka yung babae. Pareho dapat sila mamatay. Ang hinarap lang nila yung babae. 'Di ba? Parang ganun din yung maraming Christian. Kukuha ng isang Bible verse, yun ang yung titignan. Kakalimutan nila yung isang Bible verse. You need to fulfill both. Amen? You need to fulfill both. Parang si Lord Jesus dito. Hindi pwedeng mamimili ka ng Bible verse. Then, doon ka nagagawa ng doktrina mo. Amen? Dito, sa Matthew chapter 15, anong issue dito? Yung paghugas ng kamay. Anong ginawa dito ni Lord Jesus? Okay? Bilang in-expose niya yung mga Pharisee. Okay, in-expose niya. Bakit? Ilan niyo to Ang utos ng Diyos, honor your father and your mother. Ang ginawa ng mga Jewish leader ganito. Gumawa siya ng bagong utos. Okay, ano yung bagong utos nila? Verse 5. But you say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me. Diba? So, parang sinabi nila dun, na yung ibibigay nyo sa magulang nyo, bigay nyo na lang sa templo, hindi nyo na kailangan magbigay sa magulang nyo. Ano sabi ni Lord dito? Di ba sinisira nyo yung mismong kautosan ng Diyos? So, napapansin nyo dito, yung sa verse 5, turo lang nila. Okay, yung tinatawag yung tradition, yung turo lang ng tao. Pero ito, Bible, yung ginagawa nila, yung honor your father and mother, hindi nila susundin para dun sa tradition nila, nagawa ng mga Jewish leader. Anong tawag dyan? Scam. Ini-scam po nila yung mga tao. Yung para sa magulang ng tao, ang ginagawa nila, kinukuha nila. Gets nyo? Tapos sabihin nila sa mga tao, ano yun? Nasa Bible ba yun? Hindi. Ano yun? Tradition lang ng tao yun. Kaya nagagalit si Lord sa kanila ito. Tignan mo ba't nagagalit si Lord sa kanila? Ito, sa ano sabi ni Lord dun sa verse 6? Sabi, ganan yung ama't ina. 'Di ba? Tapos hindi na siya kailangan magbayad. Mas pinapahalaga yung tradisyon nyo kasi dun sa mismong commandment ng Diyos. Ano yung 7? Ye hypocrites. Alam nyo ang issue sa mga Pharisees, hindi po religious. Wala kang makikita dyan sa Matthew, Mark, Luke, and John. You religious. Hindi religious po ang problema dyan. Ang problema nga dyan, hindi sila religious eh. Ang problema dyan, hypocrites po sila. Iba po ang religious sa hypocrites. Pag pumunta kayo ng James, positive po ang pagiging religious. Ang problema nila, hypocrite sila. Ano sabi sa 7? Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Diba? Kaya nga ako sabi ko, hindi nyo to mga born again, hindi nyo to. Hindi kami Katoliko kasi maraming tradisyon. Pero hindi naman mas marami pang tradisyon yung mga born again kaya sa mga Katoliko. Saka nakakita yung mga youth umuwi hanggang ilang araw para mag-ayos ng anniversary. Diba? Mag-practice para dun sa tumatagal sila ng sobrang tagal sa practice. Diba? Sa ba sa Catholic mga tradisyon? Misa.
O service yun, parang sa ating mga born again. O rosaryo, simbang gabi, Pasko, mahal na araw. O, sabi natin yun. Sa born again, may service ka, may ano ka pa, may prayer meeting ka pa, may anniversary ka pa, may ano ka pa, meron ka pang camp, 'di ba? May mga camp ka pa, may mga dawn watch ka pa, may mga revival ka pa, may mga ano ba 'yon? Yung encounter. Meron ka, ang dami, mas marami pang tradisyon ngayon sa born again. Kesyo po sa Katoliko. Okay? Inutos ba ng Diyos yan? Kaya nga sabi ko sabi ng Diyos, anim na araw ka magtatrabaho. Isang araw, magpahinga ka. Karamihan ng mga simbahan ngayon, halos araw-araw sa simbahan ka na eh. 'Di ba? Utos pa ba ng Diyos yun? Mga kapatid, 'di ba? Hypocrite po sila. Gumagawa sila ng sarili nilang role. 'Di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang role, tapos ayun ang iutos nila sa tao, tapos lalabagin nila yung commandment ng Diyos. Example ito si Ed Lapis, 'di ba? Example na lang to. Marami pa tayong i-cover diyan, mga kapatid. Pero yan, halimbawa na lang. Si Yahweh daw ay hindi ama ni Jesus. Bakit? Kasi nag-cherry pick siya eh. 'Di ba? Gumawa siya ng sarili niyang interpretasyon. Hindi commandment of men 'yun. Hindi commandment of God. Ito pa po, sinuportahan nila yung Old Testament. Sabi niya dito, yung mga Pharisee, tsaka mga scribes, nandun sila sa upuan ni Moses. Kaya lahat ng sinasabi nila, gawin nyo. Pero yung gagawin, yung ginagawa nila. Kasi yung sinasabi nila, di nila ginagawa. Hypocrisy po ang problema. Hindi po religious, mga kapatid. 'Di ba? Ito, Matthew 23, kinombo sila ni Lord dito eh. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites na naman. Hindi religious, hypocrites. For you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Diba? Ayaw yung pumasok, tapos yung mga gusto pumasok, pinipigilan nyo. 14. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites na naman. Not religious. For you devour widows' houses, and for pretense make long prayer, therefore you shall receive the greater damnation. 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites na naman. For you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more than a child of hell than yourselves. Diba? So, usapan dito hypocrisy. Mga kapatid, mga hypocrite sila. Kaya nga yung mga born again, hindi kami religious, hindi kami katulad ng Catholic na maraming mga tradisyon. Pero mas marami na tayong tradisyon dun, mga kapatid. 'Di ba? Hipokrito ka na. You hypocrite, sasabihan mo ng maraming tradisyon 'yun. 'Di ba? Ikaw nga, halos magkandamatay-matay ka na sa dami ng mga pinapagawa ng pastor nyo na hindi naman pinapagawa ng Diyos. Sino na hypocrite ngayon? Nakikits nyo ba? Hindi ako dito para manira ng simbahan. Nandito, yan nyo to Hindi ko nga pinakita yung mukha ko Ba't di ko pinakita yung mukha ko? Para hindi ako mataas. Kasi pag nataas ako, syempre, malalaman nyo rin yung church ko. 'Di ba? Para hindi rin mataas yung church ko. Yung mga miyembro nyo, sa inyo na yan. Itama nyo lang po yung doktrina ninyo. Kasi buhay po ng tao yan. Buhay po ng tao yan. At ito, i-post nyo na lang po yan. Tinan siya 23, verse, hindi naman turo nila sa mga hangal, mga bulag. 'Di ba? Sabi dito, for whether is great. Ito pala sa 16 nila to. One to you, blind, whosoever shall swear by the temple, it is nothing. But whosoever swear by the gold of the temple, he is a debtor. 'Di ba? Hindi yung mga turo nila, wrong Kaya galit si Lord sa kanila. Bakit? Mali-mali interpretation nila Kasi kaya sabi nila, ano ba mas mahalaga, yung ginto o yung templo? Na nagpapabanal sa ginto. Nakikits nyo? They are hypocrites kasi
Ang dami nilang tinurong, hindi naman tinuro ng Biblia. Sige, di ba, ang dami yung mga pinapagawa sa simbahan ninyo. Asan doon yung biblical? Yes, nagpe-pray, yes, may ganito, may ganyan. Pero hinihingi pa ba ng Diyos yan? Gets nyo? Kaya may times, may pakamp-kamp pa. Bago mag-camp, yun. Pagbalabas ng camp, yun pa rin. Diba? Ano yung ginawa nyo? Nagsayang ng pera, nagsayang ng oras. Instead na ituro nyo sa tao yung totoong paghisisi. Yung totoong paghanap sa Diyos. Diba? Pero yung mga activities nyo na kayo lang naman yung may gawa. Kayo lang naman yung ano. Hindi naman inutos ng Diyos yan eh. Sabihin nyo para kay Lord. Para sa inyo yan. Para may ma-post kayo sa Facebook. Diba? O ito, 23. O, nagpe-pay kayo ng tithe pero nakakalimutan yung law, judgment, and mercy, and faith. Diba? Kuha nyo. Yung mga malilit na membro nyo, pinipilit nyo, sinasakal nyo mag-tithes. O. Tapos yung mga hindi nyo naman maalala kapag may pangailangan sila. O, edi mga hypocrite kayo. Ang galing yung maningil ng tithes, ang galing yung na magbigay kay Lord para pagpalain. Pero yung mga miyembro nyo, kapag may pangailangan, hindi nyo man lang maano. Oh. Di ba? You blind guides, which strain at a gnat and swallow a camel. Yung maliit nakikita nyo. Yung malaking problema nyo, hindi nyo nakikita. Oh, di ba? I-post nyo na lang. Yung puro hypocrite yan, no? Wala diyang religious, mga kapatid. Oh. Ito, halimbawa, paano siya naging hypocrite? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Tuturo nyo yan sa mga miyembro nyo para magbigay ng tithes. Pero ikaw nag-iimpo ka. Di ba, laki na ng bahay mo, laki na ng kotse mo. Laki na ng kotse mo. Dami mo ng kotse. Di ba? Lahat ng gadgets mo, ang mamahal. Yung mga sinusuot mo, puro designer's clothes. O, sino nag-iipon ngayon ng kayamanan sa langit? Hypocrite. Mga hypocrite kayo. Di ba? Pipigain nyo yung tao tapos kayo, lumulobo kayo. O, mga mayayaman na namamali mo sa mga mahihirap. Nakakasuka kayo. O, bigyan nyo ako ng Bible verse sa Matthew, Mark, Luke, and John na kinundin ni Lord Jesus ang Old Testament. Diba? Na hindi yan galing sa kanyang ama, hindi yan mabuti, o hindi si Yahweh ang kanyang ama. Wala kayong makikita. Okay? So, ano ba talaga yung pinag-awayan? Simple lang po. Nagalit ang mga Pharisees kay Lord Jesus kasi pinuna sila ni Lord Jesus sa templo. Ngayon, natin na, templo sa Jerusalem, sino yung nandun? Yung mga leaders of leaders ng mga Pharisees, ng mga Jewish leaders. Binangga sila ni Lord dun. Gets nyo? Ito ang issue. Hindi ama, hindi father problem, hypocrisy problem, obedience problem, ang problema. Gets nyo? Kaya yung sinabi dito, yung ama nila, sino ba yung ama nila? Ay no, ano sabi dito ni Lord? 'Di ba? Ano sabi pala nila kay Lord? Kami mga anak ni Abraham. Hindi kami naalipin ni naman. Pero dahil mo alipin sila ng Roma diyan, 'di ba? Bulag, pinakita na dito, bulag sila. 34, ang sabi ni Lord dito, siya na nagkakasala ay lingkod ng kasalanan. 'Di ba? Pero yung anak, hindi siya alipin. Sabi dito, at kapag pinalaya ka ng ama, ng anak, ikaw ay tunay na magiging malaya. Amen? O ano sabi nila? Si Abraham ang aming ama. Ang usapan niya dito, hindi ano eh. Ano sabi nila dito? Eh kung ama niyo si Abraham, dapat inahal niyo ako. Di ba? Kasi hindi gagawin ni Abraham yan. Pero ginagawa yan ng inyong ama. Okay? Tapos sabi naman nila, hindi kami mga pinanganak sa pakikiapid. O ano sinabi dito ng mga ng mga Pharisee? 'Di ba? Ano sabi ng mga Pharisee dito?
Okay? Meron kaming isang ama. Sino yun? Yung Diyos. Okay? Elohim yan. Okay? Ang ginamit dyan po ay Theos. Okay? Yan, ang ginamit po dyan ay Theos. So, kung babasahin natin dyan, pag binasa po natin yan, ito, imis piete, te erga tu patros, imon epan un avtu, imis ek porneas, ugiginemeta, hena patera, ekomenton theon. Ayun o, theon, theos yan, or God. So, kung iaan mo siya sa, sa Hebrew, Elohim ang ginamit dyan. Okay? Kuha po. Oh. Ngayon, sabi dito, so God, Elohim ang ginamit. Di ba nga, para kay Ed Lapis, mas malapit yung Elohim tsaka Elyon. Oh. So, it's not about different fathership. Walang ganun. 42. Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded from and came from God. Hindi naman sinabi ni Lord na na hindi naman niya naman pinaghiwalay yun eh. Neither came I of myself, but He sent me. Di ba? Pero ba't di niyo ako naiintindihan? Hindi naririnig ang aking salita. Ito ay 44. You are of your father, the devil. Imisek to patros to diablo este. No. Oh. Anak kayo ng diablo, sabi yan ni Lord. Sino ba yung diablo sa Biblia? Si Satanas lang naman yun eh. Pag sinabi yung diablo eh. Diba? O anong usapan dito? Sin. Hindi yung sino yung pinapaniwalaan yung... Hindi, ang usapan dito hindi yung Old Testament o New Testament. Hindi. Ang usapan dito, they are sinning. At kung papansinin nyo yung mga binigay ko sa inyo, hypocrite sila. Because they are sinning. Ang usapan sa dyan, hindi yung tama ba ang Old Testament, bakit yung sinusunod ng Old Testament, hindi yun ang usapan. Ang usapan dito, sinning. Gets nyo? At sinabi dito ni Lord, you are the father. Your father is the devil. Bakit? Kasi kung ano yung ginagawa ng demonyo, ayun yung ginagawa nyo. Sa natin, yung sonship sa physical, kailangan ipanganak ka talaga, galing ka sa kanya. Okay? Ganun sa physical. Sa spiritual po, hindi ganun. Para maging anak ka ng Diyos, kung anong ginagawa ng Diyos, dapat ginagawa mo. That's how we have, the adoption of sonship sa spiritual. Okay? At sabi dito, tingnan mo, sinusugan to ni John. 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Amen. At sino ba yung devil? Satanas po yun. O, ito na. So, yung ano ba talagang pinag-awayan? Paging ama ba? Hindi. Kasalanan po ang away. Si Lord Jesus, pinakita ang kanilang kasalanan. John chapter 7:7. Nakita naman po natin, inayos niya yung templo, nilinis niya yung templo. Yung mga Pariseo, yung Jewish leaders yun nandun, di ba? Napahiya sila eh. Sa John chapter 8, pinakita yung totoong bakit tinawag silang anak ng diablo? Not because iba ang ama nila dahil sa Old Testament. No. Because they are not following the Old Testament. They are sinning against God. So, itong si chismis ni Ed Lapis po ay mali. Okay? Chismis number 3. Okay, maraming gera ng religious beliefs. Okay. Now, dito, totoo naman, maraming sekta maraming sekta nung panahon ni Lord. Example, Pharisees, Sadducees, SNS, Samaritans, tsaka Zealots. Okay po? So, big deal daw nung panahon na yun, sino ang ama mo? Actually, hindi. Doon siya mali. Ano sabi dito? Jews versus Samaritans. Ang usapan dyan, saan ang totoong place of worship for the Jews? Samaritans are heretics. While Samaritans state the same sa mga Jews. Para sa mga Jews, heretics sa mga Samaritans. Para naman sa mga Samaritans, heretics yung mga Diyos. Sila yung tunay na sumusunod sa Diyos. Okay, ayun ang issue nila. Pareho sila ng kinikilalang Diyos. Pag tinignan niyo yung kinausap ni Regias tsaka yung Samaritan. Problema nila, sino yung tama sa atin? Saan tama dapat mag-worship? Para si Sadducees, ano ang problema nila? Hindi rin sino ang ama. Both sila niniwala, si Yahweh yung ama nila. Di ba? Ang problema na nila, meron bang resurrection of the dead?
Kasi para sa mga Sadducees, walang resurrection. Para sa mga Pharisees, may resurrection. O yung Zealots, anong issue sa mga Zealots? Issue nila, paano pabagsakin ang Roman Empire sa Israel? Or pagdating ng Messiah, papabagsakin nilang kasama ang Messiah ang Roman Empire. Ayun ang Zealots naman. Diba? So, yung sinabi niya dito sa number 3 na para si Sadducees, Essenes, Samaritan, Zealots, mali po yun. Yung sinabi niya na ang big issue, sino ang ama? Hindi po. Again, nagsisinungaling na naman dito si Ed Lapis. Hindi niya naman alam yung sinasabi niya. Lahat sila niniwala sila, one God named Yehovah or Yahweh. So, anong big deal daw nung paano yung sino ang ama mo? Mali na naman. Okay? So, establish yan, anumang religious Jewish sect nun, Yahweh is God and the Father. Okay? Mapapare si Sadducees, Essenes, Zealots, Samaritans at Christians. Amen po. So, yun po. Guys, I hope po naliwanagan kayo sa ating pong sasaliksik na salita ng Diyos. At, yun po. So, guys, hindi ko to lilimatahan kay Ed Lapis tsaka kay Rolando Garcia. Pakiusap po sa mga pastor. Ayusin niyo po yung pangangaral ninyo. Kaluluwa po ng tao ang dyan. Ang nakasalalay dyan. Huwag kayong maging Panginoon sa mga tupa, na kapag may sinabi kayo kahit mali, dapat tanggapin na lang nila. Amen. Instead, magpakita kayo ng example na kayo nagkakamali rin. Eh, lagi nyo sinasabi yun tao lang kami nagkakamali. Ay naman pala Oh. Di ba? Mag-pray kayo. Huwag niyong gawing kulto yung religion ninyo. Huwag kayong maging hypocrite. Kasi ang daming pastor hypocrite ngayon. Diba? Yung sa Katoliko, maraming tradisyon, maraming commandments of men. Come on, men. Diba? Mas marami na sa born again. Kaysa mas pagod na nga yung mga born again Christians kaysa mga Katoliko At kung titignan nyo, yung ibang mga pinapagawa nila, karamihan ng pinapagawa nila, hindi naman commandment ng Diyos. At sa mga listeners po, okay? Kung nasaktan man kayo, at sa mga pastor din, kung nasaktan man kayo, I'm sorry but not sorry. I'm just telling the truth. Huwag yung hayaan may tagabasa kayo ng Biblia. Pray for the Holy Spirit. Papakita niya po sa inyo ang katotohanan. At ito, yung mga pastor, do not idol pastors. Huwag kayong sumamba sa mga pastor. Kasi yan, magkakamali yan. Or, praise the Lord kung hindi magkamali yung pastor. Pero yan, kita nyo, maling-mali, sambahin nyo pa rin. Diba? Kulto na po yan, mga kapatid. And I pray na makalaya kayo sa ganyang klase ng isipan. At, wait nyo po yung part 5. Working na po ako sa part 5. God bless po, mga kapatid.